What's up mga chong? Good morning sa inyo. ATR 160 by QJ Motor. First long ride natin, punta tayo ng Gabaldon, Nueva Ecija. Test natin yung dire-diretsong takbo naman nito ng ATR 160. After nung ating mga ibang reviews na rough road and paahon, ngayon naman medyo patag naman tayo at long ride. Time check 4:54 AM ng umaga. Tara, pagas muna tayo. Yun mga bossing, so check muna natin yung GPS natin. Connect natin sa ating cellphone. Long press. Yan, hanapin natin yung Carbitride dito. Yun. Mag-auto connect na yan kasi nakakonect na yung cellphone natin. Connected na siya agad. Tapos gamitin natin yung mirroring function. Yun, okay na. So yun na yung ating navigation. So lagyan natin ito dito. Okay lang malawa. Ay ano, may charger naman tayo dito sa kabila. Let's go. Kaya nagpagas na tayo sa Petron. Full tank bago tayo pumunta ng Tinggalan. Para malaman natin yung gas consumption ni ATR 160. So, 255 liters. Yan mga bossing, biyahe na tayo. So first time natin mag long ride gamit yung ATR 160. At pupunta tayo ng Gabaldon, Nueva Ecija. Yan, so nagpalit muna tayo ng navigation natin. Ginamit natin yung sariling GPS navigation ng ATR 160 sa Carbitride application. Kasi searchable pala yung Gabaldon dun. Yan, so ngayon check naman natin yung performance nito sa rektahan. And try natin magtaas ng konting speed like 60, 70, 80, 90 to 100 kph. Yan, so pansin ko lang mga bossing dito sa ATR 160 natin na kapag tumataas yung kph niya, tulad ngayon since first time natin mag long ride dito sa kanya, pag mga 60, 70 or 80 kph na ako, parang lumilipad ako. Which is means parang ang gaan niya kasi walang tunog yung makina kapag ka medyo mataas na yung kph mo or yung speed mo. Siguro dahil din sa hybrid performance niya or yung hybrid assist kung tawagin. Dahil kapag tumataas ang speed mo, usually sa mga ordinaryong motor like yung mga de gasolina lang, medyo may kaingay na ng konti yung makina or ramdam mo na mabilis ka na dahil nga may tunog na yung makina na medyo maingay. Pero dito sa ATR 160 nakakapanibago kasi hindi mo alam ang bilis mo na pala dahil tahimik yung makina niya. Nagulat lang din ako. Hindi katulad ng ADV ko na 150 na ramdam ko na mabilis ako dahil medyo maingay yung makina. Pero dito siguro dahil nga sa hybrid performance yun. So nagko-convert ng hybrid assist kapag medyo mabilis ka na. So pumapasok na yung electric power ng mataas na amperage ng battery ng ATR 160, which is medyo nakakatakot dahil nga di mo alam mabilis ka na pala. Pero good kasi sobrang tahimik ng makina. Tapos isa pa sa mga napansin ko dito bossing is yung pagka-responsive ng throttle niya. Parang walang delay, especially kapag nag-a-add ako ng papera-peraso speed. Yun din siguro yung plus points niya dahil nga mataas yung average ng battery niya, kaya wala rin sigurong delay dun sa throttle. And sobrang bilis talaga nito dahil hindi ko naramdaman na mabilis na talaga dahil sobrang tahimik ng engine niya. Sa usually 80 to 90, actually 70, 80, 90, medyo ramdam mo na merong vibration, ganyan. Pero sa ATR 160 medyo minimal lang talaga yung vibration niya and yung tunog niya. Yan, so syempre sabak tayo ng traffic ng konti. So may mga lubak din dito, of course, and traffic.
Yun lang maganda talaga sa ATR 160 kasi komportable yung upuan niya, and yung braking power niya dahil dual ABS nga ito. Medyo effective talaga kapag may biglang hihintong truck or mga pasaway na tricycle dito, makakapreno ka agad. Welcome to Gapan mga boss. Swabing-swabe pa rin si ATR 160. Smooth na smooth ang kanyang takbo so far. Yan, so andito na tayo sa Labi River, ang famous bridge na merong resort sa baba, or pwede kang mag-arkila ng mga cottage para mag-swimming. So napakaganda ng view dito mga tol. Labi River, kita nyo naman yung background, mga kabundukan. Yun, sa wakas mga boss, andito na tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Tignan nyo naman yung view, napakaganda. Swerte tayo kasi wala masyadong rider dahil Wednesday po ngayon. Yan ang ganda. Yung mga bossing, touchdown na tayo sa Gabaldon. Ganda ng view talaga dito. Dala natin si ATR 160. Napakaganda ng performance. Sa rektahan, masarap siya. Hindi ko lang masyadong binibirit pa. So 60 to 90 kph pa lang yung takbo natin sa kanya. At kontento na ako at satisfied sa bilis niya. Napakagandang tignan nito. Parang kala mo big bike yung dating niya na scooter pag nakaganyan. Tapos yung background mo Gabaldon, wow, yung mga kabundukan. So ayun mga bossing, try nating diretso ng Dingalan na to. Malapit na lang naman na yun dito, mga 30 minutes pa. So performance review, walang problema sa suspension, sa makina, walang ingay, hindi maingay kahit nasa 80 to 90 kph na ako. Wala akong ingay na naririnig, hindi masyadong ma-vibrate yung manibela kahit medyo lubak. And yun lang, suspension sa likod tsaka sa harap okay din, walang problema. Sa GPS walang problema, solid talaga. Mamaya yung gas consumption naman natin. Alright. Okay mga bossing, gear up na tayo. Next destination natin, Dingalan, Aurora. Tara, let's go.
bossing. So, Dinggalan na tayo. Ayan. So, touchdown tayo sa Dinggalan. Saktong-sakto. Oras na ba? Alas 10 na ata eh. Gamit natin na ganyan yung ATR 160 natin na bago. Performance, ganun pa din. Masarap pa din sa rektahan. Magkape muna tayo dito siguro. Yan, salamat sa mga nag-picture. Ito yung ito yung bilihan ng mga pasalubong dito sa Dinggalan. Ayan. Yun mga bossing, so pauwi na tayo. May namit tayong couple rider dito. Hi bossing. Ayan, shout out. Ayan sila bossing, from Bataan pa yan. All the way from Bataan. Tapos dito sila ngayon sa Dinggalan. Boss, anong pangalan mo boss? Robert. Nice to meet you po. Madam, ingat po kayo. Leia. Ayan, naka PCX sila. So from Bataan pa sila. Grabe. Masarap mag-ride daw pag weekdays. Yes, sabi ni boss. Weekday rider daw. Pares kami. So yan si ATR 160, performance wise walang problema, wala pa tayong na-encounter na any problem. So far goods na goods talaga si QJ Motor. Ayan. So balik na tayo. Tara, let's go back to Bulacan. Yan mga bossing, sumilong muna tayong konti. Medyo mainit na. Ang ganda kasi ng view natin. Papaikutan tayo ng kabundukan dito sa Baisiya. So banda ron boss ng mga nag-harvest sila ng sibuyas. Ayan. So harvesting ng sibuyas pala ngayon dito sa Nueva Ecija. Bilis na. Again, gamit natin ATR 160 by QJ Motor. Solid na solid, walang problema. Ganda. Naka GPS tayo. Ayan. Solid. Yung mga tol, kain muna tayo. Almusal tayo dito sa Gabaldon Welcome Arch. Ayan, Agnes Canteen. Ayan yung ATR 160 natin mga tol. Ibang ulam natin, langgonisa tsaka itlog, kape. Ayos na. Yo mga bossing, so discuss ko na rin yung performance ng ATR 160 natin sa slightly long ride na to. 140 or 154 kilometers naman to from my house, kaya medyo malayo-layo na din para sa soft brake ng ATR 160 natin. So nabanggit ko nga kasi yung mga unang vlog natin, panay lubak tsaka pataas and pababa. So ang una nating tinest talaga doon is yung power ng engine for uphill and downhill. Tapos kapag lubak naman, yun naman yung tinest natin is sa suspension naman tsaka braking system. So ngayon naman itong vlog na to, itong ride na to is performance review ng rektahan naman. So kapag mga rektang kalsada or diretso, ano kaya ang performance ni ATR 160? Wala bang problema? Hindi ba ma-vibrate kahit medyo mataas na yung speed mo? Okay pa rin ba ang braking system? Hindi ba masyado matagtag? Vibrate sa manibela? Meron ba or wala? Mas malakas ba sa gasolina pag diretso or rektahan? Yun mga bossing. So simulan natin sa sa kanyang handling capabilities kapag diretso at medyo mabilis yung speed natin. Kapag yung kalsada ay walang lubak, spalto, wala akong nararamdamang vibration sa manibela niya. So tumatakbo tayo ng 60, 70, 80 kph kanina. So inobserbahan ko yung manibela ng ATR 160. Wala namang gaanong vibration. Tapos nag-try din ako mag 90 kph. Medyo may konting vibration siya sa manibela. Siguro dahil na rin sa road condition yun sa bandang
ah, bypass. Okay. So, but overall, sa handling niya, sa manibela, wala akong na-feel na vibration. Kasi may mga nagtatanong sa comment. So far boss, wala naman pong vibration when it comes to 60 to 80 kph kapag walang lubak na kalsada or diretso. And then, nagulat ako actually sa engine performance niya. Dahil iba yung hatak niya ngayon kumpara nung ginagamit ko siya sa DRT. Okay? So sa DRT kasi medyo malimit ang rektahan, panay, paakyat, liko, lubak, paakyat, pababa. So dito nasubukan natin sa biyahe na to, may mahabang rekta doon nga sa bypass. And dito rin sa Gabaldon. So natuwa ako sa performance ng ATR 160. Parang nakakapraning kasi yung hybrid, parang nararamdaman ko yung pagka-hybrid niya. Kasi sobrang bilis ko na eh. Hindi man mga 80. Actually, mabilis yun sa scooter. 80 to 90. Pero walang ingay. Tapos, hindi ko rin ramdam na kumbaga walang vibration sa makina, sa katawan ng motor, sa manibela. Kahit nasa 80 to 90 kph na ako. Hindi ako masyado makapag-biret dahil nga medyo may kabigatan tayo at the same time. Para sa akin, mabilis na yung 80 to 90 para sa isang scooter. Kapag nagtuturing ka lang naman. So, engine performance niya, natuwa ako doon. Sobrang hindi ko ina-expect na gano'n siya katahimik at gano'n siya kaliksi. Lalo na kapag rekta and sa paliko. Talagang mapifeel mo yung pagka-hybrid niya. Basta, sobrang ganda. Pero so far, ang performance ni ATR 160 for this ride is very good.